Hello guys, welcome back to my channel. Nandito pa rin po tayo sa farm. In today's video, magpo-pruning po tayo sa patola at saka sa ating ampalaya. So let's go guys. Our verse sa Philippians 4:13, sabi po doon, I can do all things through Christ who strengthened me. Thank you Lord. Ayun, maraming salamat po sa Panginoon dahil nung isang araw biniyayaan tayo ng kahit na isang oras na ulan. Kahit pa paano malalim-lalim din yung nabasa na lupa. So yan. Ito na po yung ating mga ampalaya. Meron pa rin mga uod. Ba't ba ito ay kadaming dahon ay di pa gusto sa pinaka-main na talbos. Pwede naman doon sa baba. Kaya pang pinaka main kaya hindi agad makatuloy. So mangyayari niyan, yung susunod na talbos o dito, yan yung papatuloyin sa taas. Hindi kaya nito. Ito yung main na talbos. Yan. Dito pa pinuputol ng mga uod. So yan po yung ating ampalaya. Papunta tayo sa dulo. Nasa dulo yung patola. Nasa 25 days na yung ating mga ampalaya. Yung iba, hindi lahat, 25 days after transplant. Tapos yung iba naman, meron tayong hulip na nasa 15 days. Tapos meron din tayong mga grafted na ampalaya na siguro nasa 10 days. So yun, medyo hindi maganda yung quality ng nabili nating grafted na ampalaya. So marami ang mortality. Ayan, anak kong mukha. Ayan, madilim. So yan po yung ating ampalaya. Yung marami na rin naman ganyan katataas. Nasa 25 days. So, ito pala pag nasa 25 days na. Ito yung siguro pinakamatangkad na lahat. So, sa 25 days pala, pag talagang maganda yung lupa mo, ganito ang naging ano. So bali ito yung part lang kasi yung iba hindi masyado. Dahil ito nga pong lupa na to is nasa restoration pa rin siya, nasa recovery buhat dun sa mga naunang nagrenta dito. So yan po. Kaya tayo nakatanim ng patola din ay dahil nga sa marami nang namamatay na ampalaya. Tapos itong patola natin, yan, praise the Lord, meron ng bunga. Wala nakita. So, sabi ng mga nagpapatola, dapat alaga daw itong mga ito sa baba, ibaba agad. So, itong mga ito. So, siguro pag lumawit-lawit na, pagka lumaki-laki na, yan. Basta dapat daw ito nakababa agad lagi. Para hindi siya nakabaluktot. Kasi reject na. So, ito. Oh. Bali, ito ay napatanim noong February 22. So ngayon po ay March 23. So pumapatak na 23 days, 20. Sa 25 days pa lang din pala to. Oh, hindi pala. 30, 32, 33 days na. Kaya pala sabi nila na sa 35 days meron ka na rin yang maha-harvest. Yan. Ito po ay Primera Grande F1 ng Iswe Seeds. So yan. So tayo po ay nagpo-pruning yan. Dito po halos wala na kasi araw-araw tayong napunta dito. Ito tinatanggal lang muna natin itong mga gantong side shoots. Yan. Although pwede na rin tanggalan ng dahon sa baba, pero hindi ko muna natatanggalan dahil nga may mas mga priority pa tayong gagawin. So sa ngayon, ito na lang muna yung mga side shoots. Yan, itong mga tao. Ayan o. Praise the Lord. Daming bunga agad. Kada 2, 3, 4, 5, 6. Kada tatalbos may dala na bunga. May tangay na bunga o. Marami nga palang bumunga o. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saan tayo nagsimula? Dito pa meron pa. Agad.
Yan, pamagat na ito, luoy na agad. Oh, hindi ko alam kung bakit. So, ano kaya ang mga dahilan ng pagkaluoy nito? Siguro, kulang sa sustansya. Kaya ano na rin, siguro bukas o sa makalwa, magsasabog na rin tayo dito ng Rifle 14 sa gilid para suporta ng sustansya. Basta ngayon, ito muna kasi po, ang mga ginagawa din natin, naggagamas pa tayo sa ampalayahan, tapos nagtatali ng pagapangan pataas. So yun po muna. At dadalwa pa lang kaming tao na nagtatrabaho dito. Tatay Bigo muna at saka ako. So, hindi muna ako kumuha ng additional na tao dahil nga halos kukunti pa naman yung gawa. Kaya pang masuportahan namin dalawa. Pero pagka malapit ng mamunga ay siyempre kinakailangan natin magdagdag dahil sa pamimitas, pag-harvest kailangan mo talaga ng tao dahil sa mga mano-mano pa. So ito rin yung napansin ko dito sa area na to, talagang pagka late na siya naaarawan ang papayat. So mapansin nyo medyo mapapayat yung puno nito. Though bumubunga rin naman, pero yan may bunga. Kaya lang payat yung puno, hindi gaya sa iba. Talagang kita nyo naman ang kakapal ng dahon, lalaki. Samantalang dito ay yan, atin mo nang palawitin din dito, baka nga ito tutuloy. Uy, ating palawitin para tuwid. So yan po, papayat. Pero harinawa ay mamunga pa rin sila ng maayos-ayos. Pruning lang tayo. Yan po. Kahit dito sa baba may bunga na oh. Pruning lang muna tayo. Nasa 33 days 3 days kung hindi ako nagkakamali buhat ng itinanim. Yan po, may mga bunga na oh. So gaya nga yung pinakita ko sa inyo kanina, medyo malaki-laki na yung bunga. Kaya on the 35th day, pagka talagang magandang lupa mo, lalo yung sinasabi nila na bungalan ang lupa, bagong bukas, bagong tataniman, 35 days talaga malamang aani ka na. So dito okay lang din naman kahit paabutin siya ng nasa 40 to 45 days kasi ganun naman talaga. Hindi pa natin maghintay. Ayan ang buhay farmer, kahit ganitong mainit ay kinakailangan pumunta sa parang yan. Ito ay yan, pruning, ganyan lang, gupit lang muna. So ang purpose po nito, siyempre na pagpupruning natin para yung nutrients niya hindi masyadong pangagaw pa. Doon na lang siya mag-concentrate sa taas. Doon na siya mag-concentrate ng pagbunga para yung lahat ng nutrients ay doon na ma-supply. Ayun po. Hindi ko alam kung ito ay naninilaw ba o ano. Nga pala, first time po akong tumanim nitong patola kaya wala pa rin masyadong experience dito. Pero sabi naman nila mas madali pa raw itong alagaan kaysa ampalaya. So kahit pa paano naman tayo ay nakaka-smooth na sa ampalaya ng konti. Although bawat tanim meron pa rin learnings, may mga failure pa rin tayo nararanasan. Pero siyempre yon, kasama naman talaga yon. At siyempre sa mga susunod na tanim, hindi na natin ulitin yung mga pagkakamaling yon. So yan po. Bali ito ay nasa siguro umabot ng 250 na puno. So ito nga po oh. Nasa baba may bunga.
Hindi ko alam kung tutuloy ito. Oh, ang dami ng binubunga oh. So, patuloy na lang natin ito. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero may mga farmer na ang ginagawa, tinatanggal yung unang bunga para daw makalaki pa ng makapenetrate ng pagpapalaki ng katawan. Sa atin naman, okay lang. Minsan nagtatanggal, minsan hindi. So yan po, kaya nga pala yung iba hindi pantay-pantay ang laki ay dahil marami dito ang late din sumibol yung buto niya. Kaya parang style pahabol na laang. Kaya may malalaki, may maliliit. So kung ano na lang tumuloy, di na lang. So ganun lang po ang ating trabaho dito sa farm. Lupit-lupit lang. So hindi tayo, hindi ko alam kung meron ding mga naglalagay dyan sa dingding ng pagapangan. Pero dito sa akin, dito na lang sa taas. At napansin ko rin talagang ang bilis ngang humaba ng mga ampalaya. Imagine po, halos nasa 2 metro na agad buhat dito sa taniman. Samantalang sa ampalaya, yung 32 days mo halos nandito pa lang sa siguro 1 dangkal pa lang buhat dun sa pinagtaniman niya. Dito sa taas ha, yung pag-aakyat, yung eskwala niya, pag 7 niya halos 1 dangkal pa lang pagka 30 days, 30 to 35 days. Unlike dito sa Patola na ang layo na agad, 2 metrong mahigit na. So, ganyan pala ang Patola, first time experience. Kaya talagang dapat pala sa mga susunod ang inyong spacing pag Patola ang tanim, kahit mag-space kayo dito ng 6 hanggang 10 metro layo. Tapos para hindi sayang naman ang space, lagyan nyo na rin ng sili muna sa baba. Magpauna kayo ng 1 buwan na sili bago tumanim ng Patola. 1 hanggang 2 buwan na una ang sili, tapos saka Patola. So yun, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Thank you sa panonood, sa pagsuporta sa ating munting channel. God bless po, and to God be the glory. See you on the next video. Bye bye.